Kilat News Updates. Mga balita ngayon, magnitude 4.6 na lindol sa General Nakar sa Quezon, naramdaman sa Metro Manila. Philippine at US Armies nagsimula na sa ground recon para sa JPMRCX 2025. Pagsibak sa suspect na dating tanod, posibleng motibo sa kanyang pamamarilis sa mga opisyal ng barangay sa Cavite. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang General Nakar, Quezon kaninang tanghali at naramdaman sa mga kalapit probinsya maging sa Metro Manila. Ayon sa ulat ng PHIVOLCS, naganap ang lindol 12:17 PM sa hilagang kanluran ng General Nakar at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang intensity force sa ilang syudad sa NCR, kabilang ang Makati, Maynila, Marikina at sa San Pedro sa Laguna at Tanay sa Rizal. Intensity 3 naman sa ilan pang syudad gaya ng Navotas, Quezon City, Pasay, San Juan, Taguig at umabot pa sa ilang lugar sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Dahil dito agad na pinagsilikas sa mga nasa loob ng gusali. Unang iniulat ng PHIVOLCS ang 5.1 magnitude ngunit ibinaba ito kalaunan sa 4.6. Inaasahan ang aftershocks sa mga susunod na oras. Naghahanda na ang Philippine Army at US Army para sa Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable o JPMRCX 2025 sa ilalim ng Salaknib exercise ngayong taon. Noong isang linggo, nagkaroon ng ground reconnaissance sa Palayan City at Laur, Nueva Ecija ang Army Artillery Regiment ng Philippine Army at ang 25th Infantry Division ng US Army Pacific. Layunin nito ang pagtukoy ng epektibong artillery positions upang suportahan ang mga tropang maneuvering sa battle phase. Ang JPMRC battle phase ay nakatakda mula May 30 hanggang June 6, 2025. Ang Salaknib na sinimulan bilang platoon level drill noong 2014 ay lumago na ngayon bilang isang division level bilateral exercise na ginagawa sa dalawang yugto. Layo ng Salaknib 2025 na paigtingin ang interoperability, tiwala at kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US military bilang bahagi ng 5 taong roadmap ng nasabing pagsasanay. Paghihiganti ang nakikitang motibo sa pagpatay sa isang dating barangay tanod sa 3 opisyal ng barangay sa Litran 3 sa Dasmariñas, Cavite kahapon ng umaga, Mayo 26. Ayon sa ulat, sinasabing tinanggal sa kanyang trabaho bilang tanod ang lalaki dahil sa hindi na nito nagagampanan ng kanyang tungkulin bunsod ng kanyang diabetes. Sa isang video footage, makikitang nakatayo ang mga opisyales at mga kawani ng barangay para sa isang flag raising ceremony. Nang biglang naglakad mula sa likod ang gunman at malapitang pinagbabaril ang kapitan at 2 kagawa. Nagawang makauwi ng suspect sa kanyang tahanan kung saan na nito binaril ang kanyang sarili. Na-recover ng otoridad ang 2.45 caliber magazines, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang baril na ginamit sa krimen. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.